Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Ders TV. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Pero bago ang lahat ng yan mga kaibigan, sa lahat ng hindi pa nakasubscribe kay Ders TV, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Simulan na natin mga kaibigan, let's go! Hello po sa inyong lahat. Magandang araw po. Kamusta na po kayo? Andito na naman ako, ang inyong lingkod na legit Dower Cads na tagahatid na mga legit na kaganapan tungkol sa TVJ. Kaya kung isa kayo sa hindi pa nakasubscribe sa ating channel, nako, i-click nyo na po ang subscribe at bell button dyan sa baba para pag may mga bago akong balita, ay mano-notify po kayo agad-agad. At bago nga po natin simula ng balitaan, ay nais ko lamang pong magpasalamat sa inyong lahat sa walang sawa po ninyong pagsuporta sa aking mga balita. So eto na at simulan na po natin ang balitaan na tunahin nating pag-usapan ng tungkol po sa views ng E80 show kanina na umabot na naman po ng 100k plus. So sa Grabe, 100k plus mga kaibigan. Kamusta naman kayo ibang mga noon time mga kaibigan? Sa TVJ YouTube channel po, meron pong 25k watching at sa TV5 Philippines, 85k watching. So, tumaas pa po yan kanina yung sa TV5 YouTube channel po, nag 90k plus pa po, no? Talagang always 100k plus po ang viewers nila online. Sila talaga yung dinudumog. Grabe mga kaibigan, no? 100k. Samantalang yung kabila, hintayin natin mga kaibigan, baka sakaling sabihin din kung ilan. Ng maraming viewers dahil totoo silang nakakapagbigay po ng kasiyahan sa mga tao. Higit pa po sa pera yung hatid ng TVJ, ng E80. Pansamantalang nawawala po yung problema po ng mga nanonood dahil sa hatid nilang kasiyahan ng TVJ tuwing tanghalian. At kanina nga po, sumili po ako sa Tape Bulaga, syempre, para syempre silipin kung ilan yung viewers po nila doon. At ang bumungad sa akin ay 500 plus lang po ang viewers nila doon. Kung tutuusin, 100k plus po, 'di ba, yung kanilang followers sa kanilang Grabe mga kaibigan, napakalayo ng diferensya, no? page na Tape. Ano yung followers nila? Fake din ba? Kasi yung nanonood, 500 lang eh. At tanging palamuti lang ba itong 100k plus na followers nila sa page nila? 'Di ba? Kasi 500 viewers lang, oh. Tapos, sineshare pa po yan ni Isko sa page niya po na may 5.6 million na followers. 430 mga kaibigan. Grabe. Hindi kaya nila nakikita to mga kaibigan, yung mga nanonood sa kanila. Hindi nila nakikita o talagang nagbubulag-bulagan na lang sila para sabihin nila sa sarili nila na kami ang number one, kami ang number one. Pero sa realidad mga kaibigan, kitang-kita naman natin mga kaibigan, di ba? TVJ is still number one mga kaibigan. Papakamot na lang po talaga kayo sa ulo sa sitwasyon nila ngayon. Isang patunay po ito na talaga namang iniiwasan po sila ng mga tao. Samantalang alamin naman natin ang ratings na nakuha po ng E80 ng TVJ para po sa August 26, 2023 na kung saan ay nangunguna pa din po ang ratings ng E80 sa NOTAM. So sa E80 po nakakuha po sila ng 5.07%. Yan po yung final na ratings po nila for August. Grabe yung rate mga kaibigan, no? Ang layo mga kaibigan. August 26, 2023, Saturday po yan, nung Sabado, okay? So, andito po yung summary kung bakit nila nakuha yung 5.07% na yan. So, sa Metro Manila, nakakuha po sila syempre, dyan tayo mataas, 7.35%. Wow, grabe nga yun, ano?
At sa Balance Luzon, 3.28%. At sa Visayas, 3.74%. So, mababa tayo sa Mindanao, 1.82% lamang, oh. So, bakit kaya? Nagkaroon ba ng aberya dito? Kasi, madalas, Parang hindi totoo ito mga kaibigan, nung rate dito. Kung tutusin, malakas talaga ang TVJ mga kaibigan. mataas po tayo dyan. Nag-3 or nagpo-4 tayo dyan. Ano? So, ano kaya yung aberya dito sa Mindanao nung Saturday? So, sana may makapagbigay po sa atin. Ano? At sa Tip Bulaga naman, ang kanilang ratings ay 3.89%. At ito naman yung summary kung paano po nila nakuha yung ratings na yan. Sa Metro Manila, mababa po sila, 2.55%. At syempre sa Valence Luzon, 3.51%. Sa Visayas, mataas po sila, 4.82%. Sa Mindanao, mataas din po sila, 3.66%. Samantalang sa Showtime naman, ang nakuha lang po nilang ratings ay 2.56%. Mababa po ito kumpara po sa dalawang noontime show. So sa Metro Manila, 3.21% po ang nakuha ng Showtime. Medyo malakas po sila dyan. At sa Balance Luzon, 2.95%. Sa Visayas, 1.68%. At sa Mindanao, malakas din sila dyan, 2.09%. So, combine na po yan sa GTV and sa A2C. So, kung ikukumpara po ang ratings ng E80 po sa dalawang noontime show, bagsak na bagsak po ang ratings ng Tape sa Nutam at syempre po ng It's Showtime. Pero, ang panglaban po nila dito, mataas daw sila sa FITAM at sa RTAM dahil sila daw ang number 1 noontime show. Kaso yung mga advertisers, sa Nutam po nagbabase. Kaya kahit anong gawin po nila na mataas daw sila sa RTAM at sa PTAM, wa-effect po. Kahit search pa po nila sa Google, kung aling noontime show ba yung number 1, E80 po ng TBJ ang lalabas doon. Kahit i-search nila yan ngayon, ano? Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol po sa behind the scene na kaganapan sa ating mayor na walang katalo-talo, walang iba kundi si Mayor Jose Manalo. Kuha po sa FIBA ito kagabi na kung saan kahit walang nakatutok po na camera sa kanya, yon at yon pa din po talaga yung ugali niya. Kung ano siya sa camera, kung ano po siya sa telebisyon, kung ano po siya habang napapanood po natin siya, ganon din po siya sa off-cam. Napaka-generous pala talaga ng isang Jose Manalo dahil bumili talaga siya ng Popoy's na burger upang ipamahagi sa mga kasamahan niya po na nanonood po sa FIBA kagabi. So, kasama niya pong nanood pala sila Wally, sila Zombie at syempre nakita ko rin po yung mga legit rubber cards natin dyan kagabi. So napakakulit po nila Zombie, Jose, Wally, Riot po talaga pag magkakasama po silang tatlo, no? Mapasugod bahay man yan or saan, basta silang tatlo, magkakasama, nagkukulitan po sila. So narito po yung isang video na kung saan kuhang-kuha po ang ginagawa po ni Kuya Jose habang nanonood ng PIBA kagabi. So, ito po yung kuha po, dyan po sa FIBA kagabi na kung saan makikita po natin dyan si Kuya Wally, si Jose, at syempre kasama din po itong si Zombie, hindi ko kilala yung katabi ni Zombie. So, ayan po, magkakasama po silang tatlo dyan, the Dabber Guards. So, ayan po, nagdi-distribute po si Kuya Jose ng Popoy's na burger ata. Ito, napaka-generous talaga niya, no? At ito naman yung time po na nanonood siya at talaga namang umaasa siya na mga nanalo po yung Gilas kagabi pero hindi po tayo pinalad Talagang talo So, okay lang yan. Bawi na lang po tayo next time. So, ganun pa man na talo tayo ang Gilas, talaga namang masaya pa din po. Very makulit itong sina Kuya Wally, sina Jose, talagang hindi po makikita sa kanila na malungkot sila. Although alam natin na nahihinayang po sila kasi syempre yung bansa natin talo po sa larong ito. So, ayan po, tumayo na po si Mayor Jose Manalo at may pagturo pa, Pero syempre, joke lang po yan.
at nanghihinayang lang po siya kasi hindi po tayo napasama. So, yan po yung tunay na ugali po nitong si Jose Manalo, ano? Napaka-generous kahit na sa maliit na bagay, never niya pong ipinagdamot. Isa po yan sa nagustuhan ng maraming tao kay Jose Manalo, kaya naman dapat lang siyang bigyan ng malaking break dito po sa showbiz industry. As speaking of showbiz industry, panalo po pala sa taas ng ratings ang Wow Mali Doble Tama ni Jose at Wally. So unang Wow, show pa lang po congrats. yun, pero grabe na po yung taas ng ratings po nila. Kaya naman congratulations kay Jose at syempre kay Wally dahil deserve na deserve ninyo ang tinatamasa po ninyo ngayon. So ano po ang masasabi ninyo sa update na ito? TVJ is still number 1 mga kaibigan. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.